Hello guys! Welcome back to my channel! Ang ganda po ng topic natin ngayon, paano mag-build ng wealth and freedom through dividend investing. Let's go! Welcome back! Ayan, dividend investing, building wealth and freedom. Ayan, napakaganda po ng topic po natin ngayon. No? So guys, umpisahan po natin agad. No? Having lots of money, kahit po marami po ang pera po natin na naipon at malaki po ang sahod po natin, hindi po ibig sabihin financially free na po tayo, no? Kasi pag sinabi mo marami kang pera, marami pong reason kung bakit maraming pera isang tao, no? Hindi po ibig sabihin na galing sa pinagpawisan. Minsan may kasama po swerte po yan. Minsan no, pinapanganak tayo, no, na yung mga masaswerte na pinanganak na talagang mayaman, o yung iba naman nanalo ng loto. Marami po reason po yan, no? Yung iba po syempre galing sa pawis, no? Pero marami po reason. And ito po kasi yan, no? Kahit pagkarami-rami po natin pera, kung hindi po tayo matured at hindi po prepared ang puso, isip natin, hindi po tayo matured, hindi po tayo prepared, kaya po nating ubusin kahit gaano karami ang pera po natin. Kaya hindi po natin masasabi na financially free po tayo kahit marami na po tayo pera. Maturity po at preparation ng mind, ng heart ang pinag-uusapan po niya, no? So the first step po talaga na kailangan po natin gawin po, no, is be matured. Be matured about our finances, no? At sa episode po na to, isa pong mental model ng pagtingin sa pera ang ituturo ko po sa inyo na sana po makatulong po sa inyo lahat. Kasi sa akin po, nakatulong po sa akin nung na-realize ko po na ganito pala ang pera. Ano po yan? Isipin mo po, ito po ang ating katawan, no? Itong katawan na to, ito yung katawan natin. Ang katawan po natin, kailangan po may tubig. Tama po ba? Sabi po ng science teacher po natin, no? Kung hindi po kayo naniniwala at umabsent po kayo niya, no, reviewin niyo po. Pero ganyan po yan, ang katawan po ng tao, kailangan po talaga ng tubig para masustain po tayo, no? Alright, at tawagin po natin na yung tubig na yan ay pera. Pera po, kailangan po natin ng pera para mabuhay po tayo, para masustain lahat ng pangangailangan natin. Kung parang tubig yan, isipin mo ang pera parang tubig yan, kailangan natin sa buhay po yan, no? Hindi po totoo yung kanta na sinasabing love will keep us alive, no? Ang mga mag-aasawa po, yan po ang madalas pinag-aawayan. Pag wala pong pera, nag-aaway po ang mag-asawa. Pag wala pong pera, minsan naghihiwalay ang mag-asawa. Importante po ang pera, hindi na po puro love. Love is important, pero kailangan din po may pera. Okay, no? Ayan. And sa totoo lang po, we have a strong water supply. Meron po tayong strong na water supply na enough na ma-sustain lahat ng pangangailangan natin. Ano yung strong na water supply na yan? Ang tawag po dyan, job. Job. May trabaho po tayong lahat, di ba? Ikaw na nanonood, may trabaho ka. Ako, namamasukan ako, may trabaho po ako. So lahat po tayo may trabaho, no? At ito pong trabaho na to, dito nanggagaling yung kita natin at talagang yung kinikita natin ito, ayun na nasusustain po niya talaga yung ating pangangailangan, no? Nasusustain. Enough po siya kasi malakas siya, malakas enough po siya, no? Ang problema po dito sa water supply na to na tinatawag na to, although malakas ang buhos nito, kasya sa pangangailangan natin, itong tinatawag na job po na to, ang problema po, one day, isang araw, matutuyuan po yan. Matutuyo po yung job po na yan. Matutuyuan, hihinto po mag-produce ng tubig yan. Hihinto mag-produce ng pera po yan. At ang tawag po doon kung bakit siya hihinto mag-produce ng pera, kasi po may tinatawag po na old age. Tatanda ka rin. Nung araw, nung 20 anyos ako, hindi po ako naniniwala na tatanda po ako. Kaya alam po ngayon na marami na po ako nararamdaman sa katawan. Reality na po sa akin, natatanda po ako. Ikaw din na nanonood na bata ka pa. Ang lakas mo, nagbabasketball ka pa, bowling ka pa, badminton pa. Akala mo hindi ka tatanda ka rin. Mauubos din po yan. Magda-dry up ang pera mo. Ang sahod mo, mauubos po yan. Kaya po ito po, ang susi po dyan. Habang malakas pa po tayo, habang malakas pa po yung tulo ng tubig na yan na galing po sa job natin po na yan, kukuha ka ng kapiraso po niyan.
habang tumutulo ng tumutulo yan, kukuha ka ng kapiraso, ititrade mo. Kukuha ka ng kapiraso dyan, ititrade mo yung kapiraso na yan. Anong gagawin mo? Kukuha ka ng tubig, no? Yung malaking portion ng tubig, hahanap ka, ititrade mo para maghanap ka ng another source of water na bibigyan ka ng kaunting patak pero long term naman. No? Although konti lang yung patak, ipapalit mo ngayon yung tubig po na yan. Ang tawag po dito, passive income. Maghahanap ka ng passive income. Yung portion na kinikita mo, magtatabi ka ng konti at ngayon ipapasok mo sa tinatawag na mga passive income. No? Ayun, ang source ng tubig po kasi, no? Tawagin po natin itong cash flow. Cash flow po yan. Yung tubig na yan, cash flow po yan. No? Ang goal po natin sa buhay po is ma-increase natin na ma-increase ang ating cash flow. Ma-increase, maparami natin na maparami yung ganyan. Kahit kapatak lang po yan, ang trabaho po natin, long term, maparami natin yan. No? Na hindi po tayo nagdedepende lang sa ating day job, no? Ayan, so magtitiis tayo na hindi natin uubusin yung lahat ng kinikita natin sa trabaho. Hindi natin chichichain lahat, hindi natin gagamitin lahat, no? Nagtitira pa, konti-konti, tira tayo ng tira, no? At bili ng investment na magbibigay sa atin ng passive income, no? Investments na bibigyan ka ng regular income kahit na maliit lang, papatulan po natin yan, no? Kaya kasi pag sinabi ko kasing passive income, medyo mahal po kasi yan eh, no? Sometimes yung 100,000 pesos mo na ininvest mo, maaari ang income mo lang po dyan, 500 pesos a month, no? Ganyan lang po kaliliit po ang bigayan po niya. Mahal po kasi ang passive income po, no? Ayan. Pero guys, no, if we choose wisely, kung wise po tayo sa ating pag-i-invest, kahit na 500 pesos lang yan, eh kung forever ka naman bibigyan ng 500 yan, kada buwan, for the rest of your life, at maaari may pamana mo pa sa mga anak mo yung 500 pesos na yan, kada buwan na hindi humihinto ng kakabigay sa'yo ng 500 pesos. Binibigyan ka kahit isang patak lang yan. Kahit 500 pesos lang yan, patak ng patak. Bigay ng bigay forever if you choose wisely, no? So, maliit nga ang tulo habang buhay naman. Ayan, no? So, tiyaga po tayo at discipline, no? Consistent tayo na nag-i-invest sa ating buhay, sa ating lifetime, at hindi po natin mamamalayan, ganito na po yan. Isang araw, ganito na po karami yung naipon mong gripo na may patak. Kahit yung bawat isa po nito, patak lang, sa dami po niyan, timba po ito bibigay sa'yo na tubig po niyan, no? Marami ka ng sources ng 500 a month, eh, no? Imagine mo kung meron ka ng 100 ganyan, meron ka 100 gripo na yan, no? Na binibigyan ka ng 500 pesos a month. So, 100 na gripo ang meron ka, binibigyan ka 500 a month, edi may 50k pesos ka a month. Yun, no? So, ibig pong sabihin, no, pag nakaipon ka na nito, no, maliliit na gripo na to, no, outside our day job, no, pwede na po niyang palitan itong source ng tubig po na to. Pwede na niyang palitan kasi mako-cover na po yan ng maliliit na gripo po na ito. Kaya na po niyang palitan ito. So, hindi ka na po matatakot na kahit tumanda na po tayo, humina po tayo, hindi na po natin kaya mag-work, meron na po tayong aasahan. Ito na po ang aasahan natin. Pag ito po natuyo na po ito, dito na po tayo lilipat. Kaya po tayo nagtsatsaga po talaga na nag-iipon, nag-i-invest po, no? Meron po tayong aasahan. Tiis, tsaga, build ng ating portfolio. At papasok na po tayo sa topic ng dividend investing, no? Pag sinabi ko kasing passive income, no? Maganda po talaga na ang isang tingnan po natin, no, na try natin pasukan yung tinatawag na dividend investing. Ano ba yung dividend investing yan? It's a strategy where investors focus on building portfolio of stocks that pay regular dividends. No, ibig mong sabihin, shortcut na po natin, no. Ayaw ko pong pahabain masyado, no. Sa mga hindi pa po familiar sa dividend investing, no, ang gusto po natin, bumili po tayo ng businesses, no? Ito po yung stocks, no? Papasok tayo sa stock market. Pag sinabi po pumasok tayo sa stock market, bumibili po tayo ng portion ng negosyo, no? Na kaya po bakit natin gustong bumili ng portion ng negosyo? Kasi gusto natin maging owner po tayo ng negosyo.
kahit na hindi tayo ang nagma-manage, passive nga eh. Ayaw natin magtrabaho tayo kasi what if mahina na tayo. So kung ayaw mo mag-manage ng negosyo, bumili ka na lang ng negosyo, nakakabili ka doon sa stock market. Kapiranggot. Bumili ka ng San Miguel, bumili ka ng Jollibee, bumili ka ng URC, yun, ganun. Pwede po yun, bumili ka ng kapiraso. At pag bumibili ka ng kapiraso na yun, syempre owner ka, part owner ka, may mga company po na yung profits po ng company pinamimigay po nila every year. Kaya po magkakaroon po tayo, magkikreate po tayo ng passive income stream by way of profit sharing ng mga companies na nabili po natin. Ang tawag po doon ay dividends. Ayun, no? So if we choose wisely, kung wise po tayong mamili ng dividend stocks, no? Ay mas maganda po ito kaysa po sa ibang klase ng investment. Kasi halimbawa mo, no, nag-invest ka sa mga bonds, mga ganyan, mga pautang, pare-parehas kasi yung binibigay sa'yo na cash flow po niyan. Pero pag sinabi pong dividend stocks, no, pag wais po tayo, yung nakukuha natin, no, na dividends, yung nakukuha nating cash flow, minsan po pataas po yan kada taon, no? Without adding more investment, lumalaki yung income po natin. Halimbawa po, no, may nabili mo kung anong mga kumpanya po yan. Halimbawa, si Price Corporation, no, halimbawa nung unang taon, binibigyan ka ng 500 a month. Haba nung second year, 550 na. On the third year, 600 na. On the fourth year, 650 na. Yan po ang maganda pag pinapasok po natin ng dividend investing kasi company po ito eh. Pag sinabi po company, may chances po na lumago yung company. At pag lumalago siya, palaki yung profit na sinishare niya sa inyo by way of dividends. Maliwanag po ba, no? Ayan, so dividend investing po talaga is a wonderful way, no? Isa po itong susi para ma-achieve po natin ang ating mga financial goals faster, katulad ng kinuwento ko po kanina. Maliwanag po ba? Ayun, no? Kaya lang po, stocks po ang dividend investing, no? It involves stocks at naririnig nyo na po sa maraming financial advisor. Pag sinabi pong stocks, may risk po yan na kailangan po nating naiintindihan. Maliwanag po pa, may risk po yan, no? Ayan, so wag po natin basta papasukin agad, no? Narinig niyo po sa akin, narinig niyo po sa ibang tao na maganda ang dividend investing, wag po agad papasukin na hindi po tayo handa, at lalo na po ito, hindi po handa ang ating isipan, no? Kasi malaki po ang reward sa dividend investing if you know how to do it right and if you do it right, no? Kaya lang po, kapag tayo naman ay nagkamali, we can lose money. This is a double-edged sword. Kaya po, kailangan po talaga, no? Handa po tayo bago po natin pasukin. Huwag pong tira ng tira, no? So, ibig ko po sabihin, aral is the key. Hindi po PM is the key. Aral is the key, no? So, kaya ini-invite ko po kayo to study the wonderful world of dividend investing, guys. Aralan po natin itong dividend investing. I-follow nyo po ang channel ko. Tuturo po tayo ng maraming topic about dividend investing. And I promise you, the learning journey itself will be a wonderful experience. At doon lang po ang ating kwentuhan, no? Hindi po ako financial advisor, hindi rin po ako expert sa stock market, no? Isa lang po akong hobbyist at fellow po na tao na nangangarap din po katulad po ninyo na isang araw makapag-retire din po ako. God bless po sa inyong lahat, no? Like, subscribe, share, notification bell. Kwento po tayo sa comment section, no? Happy investing, guys! To God be the glory. Bye-bye!